these people, na maputang na mga yan, magkako kayo, niloloko nyo kami. May problema sa health ng presidente. Yun. Drug addict. Simple lang yung tanong namin. 4 na taon hanggang ngayon, ayaw magpa hair follicle drug test. Tapos bigla magpapa-drug test yan. Kasi nga wala na. May Nakakabaong na. Nandun ngayon. Ngayon, papayag kayo mag hair follicle si Tobol. Yes. Para negative. Tapos ibabalanda rin siya. Kita nyo na, negative. Atarantado. Mali yan si Maharlika. Si Kati Binag. Love you both. Yung mga yan, wala. Si JM. Ang ano dyan, hindi tama yung mga pinagagawa ng mga to eh. Yung mga tao na nagsasakripisyo ng time nila, ng effort nila, sisiraan pa ninyo? True. Tatakutin pa ninyo? Hindi tama yun. Marcos Sr. playbook, Marcos Jr. playbook, now the playbook of all these people around the dead Marcos. Question mark, kung patay na yan. Ayun sabihin totoo eh. We have reason to believe na patay na yan. Yes. Nakatago, nakapreserve. May point naman kasi tas Tignan natin kung ano. Kasi, nakakasawa na eh. Panay forma, panay ano. Kaya ng mga peace rally. Wala naman, panay salita ang Pilipinas. Pero mga tapusin na natin. Yun, dapat ganun. Kung hindi mangyari yung mga rally na yan na sinasabi, I think we should stand up. Bigyan niyo ako ng 50 mil na Pilipino na galit na fully armed. Tingnan natin. So, ayun. May point naman talaga tong sinasabi na to ni Captain Dado. Kasi nga, sa loob ng 4 na taon, ang tagal-tagal nang sumisigaw ng mga Pilipino na magpa-hair follicle ka. Wala kang ginawa. Tapos ngayon, biglang mag-undergo nga daw ng magsasaglit nga daw ng drug test kasi pinag-aano ng Supreme Court, di ba? So, paano yan ngayon? Kung ang sinasabi nga ay double na lang to. Kasi nga, may reason kasi may point na mag-isip ng ganyan ang mga tao. Katulad nga nung sinasabi ito ni Captain Dado. Kailangan malaman totoo kasi hindi nyo naman sinasabi. Napakalabo nyo namang sabihin. So, yung sinasabi nito na galit na kami kasi nga parang pinagluloko nyo naman talaga. Kaya kailangan tapusin na to. Itong sinasabi niyang to. Kaya to nakakasuhan din eh. Pero may point lahat ng mga sinasabi niya sa totoo lang. Akala ninyo makakalusot kayo, hindi kayo makakalusot. Tingnan natin kung yan, hindi nakalipad palabas ng Pilipinas at umikot ang gulong at kayong mga kababayan nagsalita ng revolusyon. Ayan. Tingnan natin ang tapang nila lahat. Lahat sila, tingnan natin. Galit na talaga to congressman, senator, mga general, tingnan natin tapang nila lahat. Nagsama-sama lang naman kasi hindi nila nakikita ang taong galit. 1 milyong Pilipino, 100,000 Pilipino. Nandun tayo. 100,000 Pilipino lumabas na armado. Nakakatakot na yon. 100,000 lang. 50 mil nga lang eh. Nakakatakot na eh. Sa 50 mil na Pilipino, lumabas armado. Putang ina ninyo. Tangina nyo. Saan kayo? AFP, PNP. Sa taong bayan? Dyan sa putang inang gobyerno na yan. Galit na okay lang sa amin kung dyan kayo. Magpakamatay kayo para dyan sa gobyerno na yan. Yes, bahala kayo. Pero kung dito kayo sa amin, sa taong bayan kayo, dito kayo sa amin. We're taking command. Kita nyo? 50 mil lang na tao yan. 20 mil. Ano ba itatapat mo? 10,000 polis? Yes, 20,000 na polis? Sige! Kahit lahat pa ng polis itapat nyo. Hindi nyo mapipigil ang galit na tao. Yes. And these people, na maputang ng mga yan, kasuhan nyo ako. Subukan nyo, kasuhan nyo ako. Matadali kayo. Because galit na kami. Pinasukan kayo ni Torre, binawi Galit lang na kami. yata eh. Parang Alam nyo, kahit kasuhan nyo ako, tanggalin nyo ako, patayin nyo ako. May susunod sa akin. Mga bulol kayo. Matadali kayo. Tapos na kayo. Sa totoo lang, tapos na kayo. Magkako kayo, niloloko nyo kami. May problema sa health ng presidente. Drug addict. Simple lang yung tanong namin. 4 na taon hanggang ngayon, ayaw magpa hair follicle drug test. Tapos bigla magpapa-drug test yan. Kasi nga wala na. Nakakabaong na. Nandun ngayon. Ngayon, papayag kayo mag hair follicle si Tobol. Para negative. Tapos ibabalanda rin siya. Kita nyo na, negative. Atarantado. Mali yan si Maharlika. Si Kati Binag. Yes, sasampal nila yan eh. Yung mga yan, wala. Si JM. Ang ano dyan,
Hindi tama yung mga pinagagawa ng mga to eh. Yung mga tao na nagsasakripisyo ng time nila, ng effort nila, sisiraan pa ninyo? Yes. Tatakutin pa ninyo? Ganun sila eh. Hindi tama yun. Because the time is up. You have to make a choice. Saan kayo? Taong bayan o sa gagong gobyerno, magnanakaw, drug addict, etc. etc. Yes, kinuha Saan niya lahat. kayo? And it is the right of the Filipino people to withdraw their support. Uulitin ko. Makinig kayo. Ilang beses ko na nadinig yan. Sana, AFP, Yun kasi PNP, inaasahan sa pray amin ang mga kung tao nagrarally. Withdrawal of support i-withdraw ang kay mga Bongbong Marcos military. administration, etc. No way. Sa akin, wala yan. Wala. I don't care. I don't give a shit kung ano yan. Withdrawal of support. Matakot kayo if the Filipino people withdraw their Pag support nagsama-sama from all of you, talaga mga hindi ina nyo. tayo eh. Marcos Sr. playbook, Marcos Jr. playbook, now the playbook of all these people around the dead Marcos. Question mark, kung patay na yan. Ayun sabihin totoo eh. Malabon sabihin. We have reason to believe na patay na yan. Nakatago, nakapreser. Tignan natin kung ano. Kasi, nakakasawa na eh. Yes. Panay forma. Matapos Panay talaga. anuan. Wala naman, panay salita ang Pilipinas. Pero mga tapusin na natin. Eh, kung hindi mangyari yung mga rally na yan na sinasabi, Oo nga. May pinaghahandaan daw na rally eh. Yung I think we should stand up. sabi. Bigyan niyo ako ng 50,000 na Pilipino na galit na fully armed. Puta, tingnan natin. Alam niyo, kahit anong panloloko gawin niyo, hindi niyo kayang lukuhin ng langit. Yes. Nakikita lahat ng ginagawa niyo. Mga animal kayo. So, ayan na nga. May point naman kasi talaga itong sinasabi ito ni Captain Dado. Akalain mo, 4 years na sumisigaw ang mga tao, kaliwat kanan ang tanong, talagang pati yung mga reporter, may one time na pinasagot siya diyan, parang hindi daw niya yung gagawin, di ba? Yung hair follicle test na yan. 4 na taon na hindi niya ginawa. Tapos ngayon, na merong usap-usapan na double ka na lang, na nategi ka na, biglang magpapa-hair follicle test ka. So, syempre, hindi mawawala sa isip ng mga tao na totoo nga naman. Negative to. Isasampal to sa mga pagbumukha ng mga nagsasabing addicto siya. Kasi nga, negative. Tapos, hindi naman pala talaga siya yan. So, yari na naman, di ba? Parang panalo na naman sila. Kaya hindi maiiwasan mag-isip ng ganito yung mga tao. Lalo na sa panahon ngayon. Katulad yan, si Captain Dado, galit na kasi ang tagal na rin ito. Simula't simula yan ang sinasabi niya talaga para matapos tong issue na ito, magpa-hair follicle ka. Walang ginawa. Tapos ngayon, wala, lokohan talaga. Pero sabi nga niya, akala niyo makakalusot kayo. Hindi, kasi nga, ito talaga, yung grupo na to ni Captain Dado, nag-observe sila noon pa. Yung iba nga, kaya naghiwalay sila nila, sino ba yung kasama to dati eh, na ngayon eh, tuloy pa rin naman silang lumalaban, pero magkahiwalay na sila ng grupo. Kasi nga, parang ang gusto ng grupo na yun noon ay mag-rally na ganyan. So ngayon, nag-rally nga sila. Sila Captain Dado, ayaw kasi nila, parang hinihintay nilang tumayo si BP Sara at that time, kung talagang kikilo sila. Kasi baka mamaya daw sila parang yun nga, parang kikilo sila, tapos hindi naman i-recognize ni BP Sara, parang hindi rin naman si BP Sara ang so hindi, parang pinigil niya yan. So nagkahiwalay sila, tapos ngayon nga, galit na talaga sila kasi sa mga nangyaring pinagloloko na talaga nila yung mga tao eh. Sobra na ang panloloko ang ginagawa. Sobra na ang nilalabag nilang batas. Kita nyo yan. Ngayon, kakasuhan na nung asawa ni BP Sara yung mga ginawa sa kanya kasi maling-mali na eh. Kaya yan sabi ni Attorney Tuloy, sabi ni Captain Dado na wala eh, parang sukdulan na, kailangan na talagang tapusin. Kaya sinasabi niya, bigyan lang siya ng kahit mga 20,000 na tao na galit na talagang armado na din. Lulusubin na nila. Tatapusin na nila eh. Kasi nga, wala naman kasi talagang mangyayari dun sa mga rally lang na peace rally. Wala, ilang beses na. Iglesia, 2 beses na. Nung kay Pastor Kibuloy, halos araw-araw, ilang araw yun, wala din. Yung Maisog, lahat na halos ng area, nagyaw-yaw rin, wala rin, diba? Hindi kasi kaya talaga ng mga papis-pis lang tong mga taong to, wala. Napakasama ng kalaban, kaya hindi po pwedeng ganyan lang. Yung iba sa mga batas-batas nga, parang dadaanin nila sa legal, pero hawak nga nila lahat eh. Talagang nakakawala ng pag-asa. Kaya,
ayan sumusukdol na talaga yung galit itong mga tao to. Ito, kinasuhan na rin to dahil sa kakaganyan niya noon. Noon pa yung gumaganyan pero ang nagkaso kasi dyan si Tore. Parang nagkaharap sila ng personal ni Tore. Sabi nga niya, sasapakin niya, buti raw at may pumigil sa kanya na parang classmate din niya yata, ganon. Parang nagkaayos sila doon, nagkaharap sila doon sa DOJ ba or sa NBI, parang ganyan. Hindi ko lang sure. Pero parang ganyan sinabi rin niya sa vlog niya yun So, hindi natuloy. So, ngayon, eto na naman siya. Kinakasuhan kasi talaga nila. Si Tori naman, hindi na siguro parang umaatras-atras na si Tori, parang binabati-bati na kanya si PRRD. At takot din siya kasi nga, hindi malabong bumaliktad ang, sabi nga, bilog ang mundo. Iikot at iikot yan kahit ano pang mangyari. 'Di ba? Kaya, talagang takot silang lahat na maupo si BP Sara kasi nga, katulad nitong mga to, yung mga taong ngayon, kumikilos halos lahat para kay BP Sara. Yun, nag-iikot na sila. So, naghihintay na lang sila kung anong magiging resulta ng mga to. Pero talagang yung mga taong matatapang at tumatayo, parang hindi sila papayag na ganun-ganun na lang Talagang sisingilin nila tong gobyerno na to. Napakawalang hiya naman kasi talaga.